So ayan, maulang morning sa atin ulit mga idol, no? So bali ngayon is 8 AM na po at another quick update tayo sa ating solar setup. So ngayon naman is kung halimbawang ganito yung panahon, ayan, tuloy-tuloy yung ulan at talagang hindi sumisikat yung araw, is possible ba na makapag-harvest pa rin yung ating mga solar setup? Kahit mga small solar setup lang gaya nung sa akin. So para malaman, so i-check natin. So, ito yung ating cute na orasan. Bali, ayan, 8:11 AM. So, bali, Sunday ngayon mga boss, no? And then, ito yung ating battery at solar setup na hindi ko pa naaayos mga boss, no? Kung may magsasabi dyan na bakit daw ang gulo, parang hindi maintindihan. So, problema ko na yon. Bali ngayon, so ayan, nag-charge tayo ng cellphone dito. And then, yung ating load ngayon is nasa 8.8 watts lang yan. Napakaliit lang yung ating load kumpara sa mga load nung iba dyan. So, pero, ganun pa man, kahit maulan yung panahon, so gamit natin yung MPPT Solar Charge Controller. At yung input natin mga boss is 18 volts at 1.44 amp hour. Ay, sorry, amps lang pala. Sa input po yun, no, yun yung pinaka solar panel. And then yung output niya, ayan, 13.1 volts at 1.88 or 1.9 amps. So, ayan, may harvest pa rin naman kahit pa paano. So, malaking tulong pa rin yan sa ating setup kaysa naman wala, 'di ba? So ayan. Guys, kung mapapansin niyo pala yung mga breakers na ginamit ko, hindi yan yung angkop diyan sa akin setup kasi mga AC breaker yan. So nilagay ko lang siya para minsan kasi may pinupuntahan kami. So pampatay ko lang siya, guys. For example, dito sa battery papuntang inverter. So pinapatay ko lang para hindi ganun delikado. So ang battery ko na gamit mga boss is 120 Ah na DIY ko lang po, no. So, LiPo4 yan. At ito yung kanyang active balancer. Sa kabila naman yung kanyang BMS. So, 100 amp na Dali BMS. So, ganito lang mga boss, no? Napakasimple lang yan. Pero matagal na naming setup yan. So, may mga relay tayo dyan. LBD. Kasi ang MPPT guys is walang ano ba tawag doon? So meron naman siya. Low voltage na ano. So, para sa inverter naman yung LBD natin na to at relay naman na yan eh. So, ayan, di ba kung mapapansin nyo, kahit papaano, meron pa rin harvest yung ating solar panel. So, yun po is dumidepende pa rin sa mga solar panels natin if maganda yung quality ng solar panel o maganda yung pwesto niya kahit maulan is meron pa rin liwanag na nasasagap. So, kasi guys, ang solar panel is not totally sa init. Kasi yung iba guys is mali yung kilala nila sa solar panel. Sabi nila kapag mainit is doon lang siya nakakapag-harvest ng energy. So hindi po, liwanag po yung pinaka-harvesting yan. So kapag may liwanag, syempre may harvest yan. So yung init na yon is kasama kasi yon sa araw. So bali, ganun pa man mga boss is may harvest pa rin basta maganda yung mga solar panels and ating SCC or Solar Charge Controller. So shoutout pala dyan sa yung humingi ng tiyaning battery ko dito mga boss. Pasensya talaga. So hindi kasi pwede kasi gagawin ko pa siyang setup sa bubuuhin ko. So pasensya po talaga, peace. So ngayon ipapakita ko naman sa inyo yung mga batteries ko na extra. So ayan, bale yung battery ko na to mga boss is hindi ko pa siya nabubuo. So 280 Ah po ito, no. Kung mapapansin nyo, 4 na piraso kasi yung isa nito ay nasa 3.2 volts lang at kahit 280 Ah siya, so hindi natin magagamit kung isa lang kasi nasa 3.2 volts lang. So kahit siguro gamitan natin ng ang tawag doon yung step up module, hindi siya angkop sa mga ganitong klaseng project or sitwasyon. So ngayon kaya 4 na piraso is isi-series connection natin siya. So may mga bus bar tayo dito and soon siguro gagawa ako ng ano ito guys. So kung paano buuhin, paano lagyan ng BMS, ng active balancer. So pero ngayon wala pa tayong BMS and active balancer, so stay put ka muna dyan, bossing. Ngayon naman is yung mga battery ko na DIY dito. So ito ay 30 amp hour. So yung BMS ko is 30 amps yata to. Tapos may active balancer na rin. So ito yun naman is 52 Ah. So 40 amp na BMS. So yan lang yung available at active balancer. So 30 at 52. Ngayon, dito tayo sa ilalim mga LiPo4 batteries natin. So ito yung gustong hingiin ni bossing. Sino ba ito? Sorry talaga. So ito yung LiPo4. So gamit ko minsan kapag halimbawa may nire-review ako ng mga 12 volts na gamit. Ayan. And then yung green energy natin na Tigwa 120 Ah.
So, ang hindi maganda lang kasi kapag marami kang battery tapos yung solar panel mo is maliit lang. So, limited lang talaga yung macha-charge mo gaya nung isa ko is halos hindi pa kayang i-full charge kaya balak ko soon is mag-upgrade ako ng solar panel. So, try natin yung 550 watts siguro yun. Mga dalawang ganon or dalawang 200 watts. Kasi 200 watts yung isa kong pinakamalaki doon. So, magdadagdag na lang siguro ako. So, ayan. So, nasayang ko na naman yung panonood nyo dito mga boss, no? Pero ganun pa man is God bless po sa ating lahat.